yung ating mga kababayan diyan sa Middle East, mag-ingat kayo kasi nagkakaroon ng pambobomba. Nagkakaroon ng away. Yung away ng Israel at ng Palestine o ng Iran may sinamahan nitong Amerika at ngayon binobomba nila yung Iran at maraming mga namamatay diyan, bata, matanda, marami. Ngayon, nagre-retaliate na itong Iran at gumaganti na yung Iran sa mga base militar ng Amerika. Dahil nga ang tumutulong sa Israel para yung lahi ng mga Palestino ay ubusin ay bansang Amerika. So ngayon, in return, ayan, dyan sa Qatar, nagkakaroon na ng paglusob, dyan sa Abu Dhabi, dyan sa United Arab Emirates, nagkakaroon na ng paglusob. Bakit? Ang nilulusob nila dyan, o ang binobomba nila dyan, mga bossing, yung mga kampo ng Amerika. Now, bakit natin yan hinighlight? Kasi dito sa Pilipinas, mga bossing, meron din tayong EDCA sites. Siyam ang EDCA sites natin dito. Ngayon, pinapakita natin noon kasi laging sinasabi na kung nagwa-warmonger lang kayo. Hindi totoo yan. Bakit naman tayo ang uunahin, bla 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 bla. Tingnan mo, ang Amerika ngayon binobomba sila. Nasaan yung binobomba? Yung bang bansa nila mismo, United States of America? Hindi. Ang binobomba, yung mga lugar na nananahimik kung saan nandoon yung kanilang mga base militar. Ang Abu Dhabi, kung titingnan mo, Muslim din naman sila. Muslim din naman yung Iran. Pero bakit binobomba sila ng Iran? Yung Qatar, ganun din. Muslim din man ng mga yan. Muslim din ng mga nandoon sa Iran. Ba't binobomba nila ang Qatar? Kasi nga nandoon yung mga base militar ng mga kano. Now, Siyam ang base militar na nandito sa Pilipinas. Buti na lang ang Dubai, ang Qatar, meron silang Iron Dome. Yung Iron Dome, yun yung mga interceptor. Kapag may missile na papasok, nai-intercept yun. Ng mga anti-missile na mga kagamitan nila. Ay, ang Pilipinas, wala namang ganon. Now, sasabihin ng mga tatanga-tanga ng mga loyalista at mga dilawang tae, yan na naman kayo, nakikialam na naman kayo sa gera ng Middle East, hindi naman mangyayari sa atin yan, ang layo-layo. Tarantado. Ang layo-layo, kalat ang Muslim sa buong mundo. Kahit dito sa Pilipinas may Muslim. Nakita niyo yung sinabi noong supreme leader ng Iran na this is not about us anymore. We can perish, mamatay kami lahat of all we care. Pero hindi mamamatay kailanman ang Islam. So parang lumalabas ngayon, magiging na siyang gera ng paniniwala, gera na ng relihiyon at napakasama niyan kasi dito sa Pilipinas, marami din na mga Muslim dito sa Pilipinas. Paano kung kung itirik nila yan as gera, laban sa hindi Muslim o di kawawa na naman tayo, parang na naman tayo. Bumalik na naman tayo sa 80s at 90s na magkaaway ang Kristiyano at Muslim. Di ba? So ngayon, alisin natin dyan mga bossing. Nandito tayo ngayon sa mga EDCA sites. Papaano? Dahil nga galit sila sa kano, bombahin din nila yung mga EDCA sites dito. Sinong apektado? Amerika ba? Hindi. Ang apektado tayo. Tatamaan ng mga shrapnels, tatamaan ng mga ligaw na bala, mga Pilipino. Ang binobomba ba nila yung bansa ng Amerika? Hindi. Ang binobomba nila yung mga bansa na kaalyado ng Amerika na mayroong mga base militar sa Amerika. Kaya ganun kadelikado ang lagay ng Pilipinas ngayon. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung away ng Amerika at saka China, dahil paano kung mag-escalate yan into a full-blown war? Paano yan? Siyam ang EDCA sites natin dito. Ang China ang lapit. Uunahin bang bombahin ng China ang Amerika? Uunahin bombahin ng China. Siyempre, yung mga base militar natin dito para maparalisa sila. Maaaring hindi nila kukubkubin ng Pilipinas, pero pag binomba nila yung mga base militar dito sa Pilipinas, maraming madadamay. Sino ba mga nagtatrabaho sa mga base militar na yan? Yung mga nasa paligid ng base militar na yan, ano ba yung mga Pilipino? So napakadelikado ng mga base militar ng Amerika dito sa Pilipinas. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Apektado ba tayo dyan sa gera ng Middle East? Oo. Nako, so, unang-una sa lahat, magmamahal ang ginto. Pangalawa, pag nagmahal ang ginto, nako po, babagsak ang piso pagka ganyan. Pag bumagsak ang piso, patay. Tataas na naman ang dollars. Pag tumaas ang dollars, lahat ng mga kinukuha natin na hindi pa naman tayo exporter. Importer tayo, bumibili tayo. So, magmamahalan lahat ng basic commodities dito. Magmamahalan ng gasolina. Pag nagmahal ang gasolina, sunod-sunod na yan. Putang ina, ang hirap na nga ng buhay natin ngayon. Mas lalo pang ihirap dahil sa gera na yan. Akala ninyo walang epekto yan sa atin. Global lang effect niyan. At yun nga yung lagi nating sinasabi na okay ang Pilipinas na maging independent Okay lang naman na maging kaibigan natin lahat yan. Huwag lang tayong magbigay ng pabor. Kaya lang, putsang ina, nagpapamanipulate tayo So mag-ingat yung mga kababayan natin dyan sa Middle East. Mag-ingat yung mga kababayan natin na na nagtatrabaho dyan dahil delikado kayo ngayon. Ang gobyerno natin incompetent. Ang gobyerno natin walang kwenta. Ang gobyerno natin walang silbi. Walang silbi gobyerno natin kaya mag-ingat-ingat tayo mga bossing. Mag-ingat-ingat tayo dahil matindi itong kinakaharap at kakaharapin natin na problema. Dahil walang plano ang pamahalaan Walang plano talaga. Tingnan ninyo, paano ko nasabi na walang plano? Ipakikita ko sa inyo ayan, papakita ko sa inyo. Ito na. Ito na. Ayan.
Oh, ito, ayan. Oh, nakita ninyo. So, itong si Bongbong Marcos, putya ganito kahindi planado ito. Oh, tumayo lang siya na ganyan doon sa garden niya. Ganyan niya lang kayo i-address. Ganyan niya lang kayo i-address. Mantakin mo, maraming mga Pilipino, ang ano natin, ang bayani, ang totoong bayani ng bayang Pilipinas ay mga Pilipino. Pilipino ang totoong bayani ng bayang mali, mga OFW ang totoong bayani ng bayang Pilipinas. Bagong bayani nga eh. Tapos ganito lang niya kayo i-address. Tatayo lang siya sa garden tapos para lang siyang nag-vlog. Putang ina. Kaya nga sabi ko hindi talaga ganito, matindi talaga ang hatama sa utak nitong presidente natin kasi si Pangulong Duterte o kahit sino pang mga pangulo, kapag ka ganitong kalaking issue, pupunta naman yan sa isang dissenting lugar kung saan nandoon yung bandila natin, yung selyo ng presidente ng Pilipinas. Uupo yan doon, tapos magbibigay yan ng matinding statement. Pero puta siya, hindi. Tara, doon tayo sa garden. Kunin mo yung cellphone mo. Magbibigay ako ng statement. Ganun lang niya kayo i-address. Ibig sabihin, hindi siya naghanda. Ibig sabihin, wala siyang ano sa inyo. Wala kayong kwenta sa kanya. Kayong mga OFW. Wala kayong kakwenta-kwentang mga nilalang sa kanya. Hindi man lang siya nag-effort. Hindi man lang siya nag-effort na ako dito, na magbihis, magbarong, maging parang presidente talaga na nagsasalita sa mga kababayan ko, nagbibigay ng update. Wala, tingnan nyo ganyan lang, naka-polo shirt lang, ang payat-payat, parang mukhang one day old na pugo. One day old na chick, di ba? Yung isang araw na sisiw. O mukhang gano'n na yung itsura nito. Wala na, tuyong-tuyo na yung utak nito. I mean, grabe, sabi ko nakita ko to. Ganyan yan na yung address niya. Ganyan niya in-address yung issue ng Middle East na pwedeng maraming mamatay ng mga Pilipino. Ganito lang kaya niyang gawin. Hindi man lang siya nag-effort na teka, maligo ako, magbihis ako, pumunta ako sa opisina ko, doon ako magsalita. Mga kababayan ko, napakahirap ng kalagayan natin ngayon, huwag kayong mag-alala, parating na ang tulong. Di ba yung mga ganyan? Dito mo talaga makikita na yung gobyerno natin wala talagang malasakit sa kanilang mga, sa mga Pilipino. Ganito lang nakayanan niya. Tingnan mo, pakinggan natin itong speech niya na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano nangyari? Ay, ulitin natin. Sorry. Ito. Namali yung toggle ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at Doon pa lang, umpisa pa lang, kabobohan na eh. Sa palagay ko. Palagay ko, nabalitaan nyo na. Nabalitaan nyo naman na siguro, di ba? Sa palagay ko, nabalitaan nyo naman na siguro yung nangyari sa Israel, di ba? Parang ganun po siyang parang baliw, no? Wala man nang kadise-dise. Ay nako. Sa totoo lang ganito kayo ka-ipokrito. Galit na galit kayo kay Pangulong Duterte dahil hindi siya statesman, dahil mapalamura siya kung ano-ano lumalabas sa bibig niya, pero ito hindi niyo maka-call out to. Sa palagay ko, alam niyo na kung ano sa palagay mo. Anak ng tinapay ka. It's all over the news. Paggamit pa lang, choice of words pa lang, alam mo na hindi siya sincero sa mga sasabihin niya. Sa palagay ko, alam niyo na ang nangyayari. Alam na namin matagal na. Last year pa, nakaraan pa, alam na namin. Oo, anong sinasabi mo sa palagay mo? Walang hiya talaga, palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika ang Iran. At ang Iran naman ay sumagot at bomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates. American base, alam mo rin pala eh. So siguro naman, Bongbong, alam mo na ngayon gaano kadelikado yung siyam na EDCA sites na binigay mo sa bansang Amerika. Bahrain, sa Oman at siyempre sa Israel. Alam naman natin na napakarami ang Pilipino diyan sa bandang Middle East. Nakita ninyo kung gaano ka-importante yung i-convey niya na mensahe sa ating mga Pilipino. Saan niya ginawa? Sa gilid ng rest house niya. Sa garden. Siguro kasi weekend yan eh. Alam niyo naman ang presidente, Monday to Friday lang trabaho niyan. 8 to 5. Siyempre weekend, nakapahinga siya. Day off ko ngayon eh. Ano ba? Binomba ba? Binomba ba yung yung ano ba naman yan kung kailan day off ko? Sir, magbigay tayo ng statement kasi sigurado babanatan na naman tayo ng mga kababayan natin yan, sabihin. Maunahan na naman tayo ni Inday Sara magbigay ng statement. Kailangan magbigay tayo ng statement. Ganun ba? Maunahan tayo. Dito, labas tayo dyan sa pinto. Ayan, okay na ba yung suot ko? Sige, on mo na yung camera mo. Magsasalita ako. Tangina niyan. Parang hindi official eh. Yung pag-a-address niya sa issues na nangyayari ngayon. Laki-laking issue nito. Buhay ng mga Pilipino na nagpapayaman sa Pilipinas. Ganito mo lang i-address? Isang patunay yan na si Bongbong talagang walang malasakit sa inyo. Hindi man lang siya nag-effort na gumawa ng maayos na speech. Hindi man lang siya nag-effort na mag-lay ng mga plano paanong gagawin.
Wala eh. Ay, ganito lang yung nagawa niya eh. Paano ba naman? Nasa Malacanang ka na ah. Nasa Malacanang ground siya eh. Baka nasa Ilocos yan. Pero hindi, ayun, Malacanang. Nakikita niyo yung ano. Yung kulay pula yung ano, yung kulay pula yung bubong. Yan yung palasyo eh. Lalakad ka lang papunta. Gusto mo magpabuhat ka pa eh. Dahil prinsipe ka eh. Di ba? Prinsipe ka ng kadiliman eh. Magpabuhat ka doon sa mga tao mo. Tapos umupo ka doon sa opisina mo. May lamesa. May nakalagay. Presidente ng Pilipinas. May selyo ng Pilipinas. May bandila. Magbarong ka. Tapos doon ka magsalita. Para naman official tsaka formal. Utang ina, ginawa nyo dyan sa ano, sa garden. Bilyong-bilyong piso ang ipinapasok ng mga OFW para sa ekonomiya natin lumago. Tapos yan lang ang gagawin nyo, effort nyo. Grabe. Sure, nag-aalala kayo sa inyong mga kilala, mga kaibigan at mga kaanak na nandun. Mula nung nabalitaan natin na nagsimula itong gera, ay nag-monitor na kami kahapon pa ng Utangin na yan. Doon pa lang alam mo eh, sablay na eh. Simula daw nung nalaman nila etong gera kahapon, nagsusubaybay na sila. Kahapon lang, BBM. Kahapon lang, ang tagal na nitong away ng Israel na to at saka ng Iran. Kahapon lang kayo nag-monitor. Oh, sige. The fact na nagbobombahan yung dalawa na yan. Actually, last year pa, last 2 years pa. Matagal na nagbobombahan itong mga to. Anong plano mo? Paano mo ngayon ililigtas yung mga kababayan natin dyan? Meron ka bang konkreto na plano? Oh. Tumayo siya dyan sa garden. Nagsalita siya. Parang sinabi lang niya na huwag kayo mag-alala. Paano hindi kami mag-aalala? Putya. Parang wala ka na sa sarili mong katinuan. So sabi niya, huwag kayo mag-alala. Yung mga kamag-anak, alam ko na nag-aalala kayo. Talaga nag-aalala kami kasi ikaw presidente habang nangyari to. Oo, kasi sa totoo lang, kung kay Pangulong Duterte nangyari to, nagpalipad na si Pangulong Duterte doon ng mga eroplano. Well, takin mo, meron kayong eroplano na pinadala nyo si Pangulong Duterte sa ibang bansa, pero wala kayong eroplano na maipadala dyan sa mga bansa na yan para kunin yung mga Pilipino iuwi sa Pilipinas. Tinan nyo kagagawan nyo. Gumamit kayo ng assets ng Pilipinas para ang isang Pilipino maipatapon nyo sa ibang bansa, tapos yung mga Pilipino na nandiyan dyan, wala kayong plano. Sasabihan nyo lang ang tao na huwag mag-alala. Ang ina niya, paano hindi mag-aalala? Missile yan. late afternoon. Sa ating mga embassy, sa ating mga labor attaché, sa lahat ng mga embassy natin doon sa Middle East. At nais kong i-report sa ating mga kababayan na sa ngayon, as of 9 o'clock Sunday, wala po tayong Sunday kasi. Linggo kasi mga boss, pahinga yan eh. Oo eh. Parang nakainom yata ah. Pahinga yan, syempre. Magtatrabaho, pupunta na Malacanang, no ba naman? O kaya dyan na lang siya sa may garden habang nag-aalmusal siguro o nagkukwentuhan sila, ganyan. Oh, so wala pa naman daw namatay. Meron na pong namatay na Pilipino sa Israel. Natamaan daw ng shrapnel habang yung kanyang inaalagaan. Kasi karamihan ng mga Pilipino dyan, mga caregiver ng mga matatandang mga Hudyo eh. So habang nililigtas daw niya yung kanyang amo, tinamaan ng shrapnel. Babae, namatay. O ngayon, ano nang gagawin natin doon, BBM? Anong gagawin natin doon sa tao na yon? Anong gagawin natin sa mga Pilipino pa na nandiyan dyan kung meron ng isang namatay? Pagtsangin lang yan. Alam mo, si Pangulong Duterte, sa totoo lang, ang gagawin ni Pangulong Duterte rito kapag kaganyan, maglalagay yan ng travel ban diyan sa o wala muna tayong ipapadala dito sa mga bansa na ito kasi baka mamatay yung mga tao diyan pag nagkaroon ng gera. Alam mo, sasabihin ng mga tao, ano ba naman, yan lang kabuhayan namin, huwag kayo mag-alala. Tutulungan na lang kayo ng gobyerno, basta wag lang kayo magpunta ron kasi napakahirap, nagigera doon. Alam ko naman, kapit sa patalim ng mga Pilipino sa hirap ng buhay. Pero ako bilang isang presidente, hindi ko hahayaan na magpunta kayo ron at maisakripisyo ninyo yung mga buhay nyo doon na napakadelikado para sa buhay ninyo. Siyempre, mas malaking problema yan sa Pilipinas. Kaya wag na muna tayo magpadala ng mga ano doon. Wag na muna tayo magpadala ng mga tao diyan. Kaya kung matatandaan niyo sa Kuwait, ganyan noon eh. Nag-sanction si Pangulong Duterte. Wala, lahat ng mga papunta ng Kuwait, wala, i-cancelin lahat yan. Yung mga nandoon sa Kuwait, bahala sila kasi nandoon naman sila kung gusto nila umuwi na sila dito sa Pilipinas. Pero kung ayaw pa nila, okay lang. Pero pag sila umalis na diyan, hindi na sila makakabalik. Ganun si Pangulong Duterte pagka gumawa yan ng desisyon. Ikaw, putya, pinabayaan mo. Ang tagal na nagigera-gera ng mga bansa na yan, pinabayaan mo pa rin mga Pilipino magpunta diyan. Ibig sabihin, wala kang malasakit. O bakit? Kasi nga pag nagpunta Pilipino diyan, may pera. Pag may pera, may remittance. Pag may remittance, may kita kayo. May kita ba yung Pilipinas? So, di bali mamatay kayo dyan basta makapagpadala kayo dito sa Pilipinas. Ganun nyo ba itrato yung mga OFW? Hayop kayo, wala kayong malasakit. Tapos putyang ina, kung makapagyabang kayo pag nagpunta kayo sa ibang bansa, kinakausap nyo yung mga Filipino community, kala nyo concern kayo. Dito nga lang sa speech mo, hindi mo man lang in-effort. Natatanggap na report na may casualty na Pilipino. Wala pong Pilipino ang namatay, wala na Pilipino ang nasaktan. At sa ngayon ay patuloy ang aming pag-monitor para tiyakin na nasa magandang kalagayan ang ating mga kababayan. Nagmo-monitor ka para tiyakin nasa magandang kalagayan. Ano bang assets meron yung mga embassy natin doon?
Sana ganito sinabi mo. Bawat embassy natin sa bawat bansa na yan, meron silang kanya-kanyang mga eroplano at nakaready na yung mga eroplano na yan para sa mga kababayan natin. So kayong mga kababayan natin, nandito sa lugar na ito, magpunta kayo sa embahada, nakaready na doon yung mga eroplano para madala kayo sa mga lugar sa mga lugar na safe. Sa lahat lang po ng mga Pilipino na gusto nang umalis ng Israel o ng Iran ay nakaready na po tayo para ma-airlift kayo lahat. Para mailagay kayo sa lugar na hindi kayo madidisgrasya. Meron bang gano'n? O, sinasabi mo niya, para tiyakin ang magandang kalagayan. Paano magandang kalagayan ng mga kababayan, Bongbong? Anong klaseng magandang kalagayan ng mga kababayan yung binabanggit mo? Anong magandang kalagayan sa nagigera na bansa? Missile yan, kahit gano'n kabilis tumakbo BBM. Tatamaan kanya. Putang ina ang... Pag umano yan gano'n, ilang metro, ilang kilometro ang damage ng bawat missile strike. So putya, kahit si Lydia de Vega ka, kahit gano'n kakabilis tumakbo, kahit kasing bilis mo tumakbo yung kabayo, tatamaan ka ng mga debris kapag ka nagsabugan dyan. Anong sinasabi mong titiyakin yung magandang kalagayan ng mga kababayan? Nakikita nyo ang daming mga videos na nagkalat ngayon sa social media. Mga Pilipino, kinukuha na nila yung mga sumasabog, ang lalapit sa kanila. Paano nyo sasabihin na minomonitor ng embahada yan? Diba sana ang binalita mo rito, mga embassies natin ay ready na mag-iikot sila sa para yung mga Pilipino in distress, pwede na nilang makuha and then mailigtas na nila. Buti sana kung ganun. Anak ng toko, monitor. Ano yun? Magre-report ka lang, ilang Pilipino na namatay, ilang Pilipino na ang nawawala, magre-report ka lang ng ganun, wala kayong gagawin. Sa Middle East, ang ating tuloy-tuloy na binabantayan dahil ito'y kailangan natin tuloy-tuloy na bantayan at hindi ito tapos pa. Inang yung speech na yan, ito'y tuloy-tuloy na bantayan dahil tuloy-tuloy na babantayan dahil ito'y hindi tapos pa. Kinang ina niyan. Klaseng speech yan, BBM. Alam mo, ang hirap mong mahalin. Sa totoo lang, napakahirap mong mahalin, BBM. Lagay ko, patuloy pa itong gerang ito. Ngunit sa aming latest report ay ang ating mga kababayan ay nasa safe na lugar. Ano safe na lugar? Nag-message sa akin yung kaibigan ko sa Dubai, si Sherwin Fernandez, sabi niya, "Hoy, sabihin mo dyan sa presidente nyo, putang ina, wala kami sa safe na lugar. Walang bomb shelter dito. Nasa mga kanya-kanya kaming mga," sabi niya pa nga quote and quote, flat. Parang condominium daw yun o ang tawag daw nila doon flat. Nasa mga flat lang namin kami, nag-aantay lang kami kung tatamaan kami ng missile o hindi. Anong sinasabi mo mga nasa safe na lugar na sila? Saan yung safe na lugar na yan, BBM? Sana man lang sinabi mo, yung mga nasa Dubai, nasa safe na lugar sila, nasa ganitong address, nandiyan yung bomb shelter. Sa mga nasa Dubai, na mga Pilipino na nakakanood nito, at feeling nyo hindi na kayo safe sa mga flats ninyo, pumunta na kayo sa lugar na ito. Para dyan safe yan, kahit tumama ang missile ni Babachi. Hindi yan guguho. Sana ganun man mo sabihin mo nasa safe na lugar sila. So assuring lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas, buong mundo, nasa safe na lugar. Ang dami nagme-message sa akin, nagpapakita ng mga video, yung mga kalapit lugar nila binobomba na ganun, nandoon lang sila sa bahay nila, nagdadasal. Pakasinungaling mo kasi. Nuknukan ka ng sinungaling, akala mo siguro telegrama pa din para makakuha ng impormasyon ng mga tao. Hindi, live na ngayon. Pati ngayong pagsasabog, sabi nga nung kaibigan ko, grabe, Boss Dada, yung interceptor, yung nai-intercept yung mga missile sa langit, ang lakas ng sabog. Lalo na kaya kung dito sa Pilipinas, dito sa Lapag. Lalo na kung yung missile na yung bumagsak dito, gaano kalakas yun? Imaginin mo, ang taas, parang kwitis lang daw. Boom, gumagano. Pero grabe daw talaga, ang lalakas daw, nakakatakot po, tiyang inang yan. Tapos sasabihin mo, nasa safe na lugar ang mga Pilipino. May Facebook ka ba, sir? Manood ka ng Facebook, tingnan mo, ang daming mga Pinoy, nagvi-video, kanya-kanya silang kuha ng video, kanya-kanya silang send sa amin. Na napakadelikado, ang lalapit ng mga sabog sa mga lugar nila. Promise, sabi ng kaibigan ko, wala, hindi kami makaalis dito kasi pag lumabas ka, baka mas delikado kasi ang tinatarget nila yung mga base militar at saka yung mga halimbawa, yung Burj Khalifa, yung mga magagandang establishments, yun ang tinatarget nila. So we are hoping and praying na itong condominium namin hindi nila targetin, safe kami dito. Pero para sabihin mo na lahat ng mga Pilipino ay nasa safe na mga lugar, may mga sinungaling, napakasinungaling mo, sir. Dito mo talaga makikita wala kang malasakit sa bayang Pilipinas pati sa mga kababayan mo sa abroad. At sila ay kapunta sa mga bomb shelter kung saan sila at lumalayo sila doon sa mga bases ng Amerikano. Sana ganun ang sinabi mo, sir. Lumayo kayo sa mga base militar ng mga Amerikano dahil yung target nila. Dito sa lugar na to, mayroong mga bomb shelters dito. Pumunta na kayo. Nandiyan dyan ang embahada natin. Willing kayong i-accommodate. Pucha, binigyan mo ng assurance. Huwag kayong mag-alala. Nasa safe na lugar ang mga kababayan nyo. Tapos putang ina, may magme-message sa'yo. Ano nasa safe? Puchang ina niya, parang inaantay na nga lang namin dito bumagsak yung mga missile na yun. Wala kami magagawa. Hindi rin kami makatakbo. Kasi nga, buong binobomba nila. So napakasinungaling talaga nito.
upang hindi naman sila mapalapit sa alanganin. Patuloy po ang pagre-report natin habang dumadating po ang report sa akin. Magandang umaga po. Yun lang, ganun lang. Tapos may logo na ganyan. Ganun lang niya kayo in-address. Sa garden, parang wala pang kain. Ganun kayo ka-importante. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong